Another Burautan Sessions at another paiyakan na naman sa lahat ng mga kriminal, kawatan, demonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas, mga putok sa buhot, mga tarantadong mga halal ng bayan, ang tinik sa lalamunan ng lahat ng mga animal, ang tinik sa lalamunan ng lahat ng mga kurakong. Ito na naman si Boss Dada nyo. Ito na naman si Boss Dada nyo at tayo na naman po ay magkukwentuhan ng malupit na malupit. Humahagupit at talaga namang napapanahon. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ako, matindi. Matindi, breaking news, breaking news. Oo, ano na po, mukhang mai-impeach na po si VP Sara Duterte sa Kamara ngayong araw na ito. At ang nagpapakalap daw, ang nangangalap daw ng pirma ay etong si Garin. Nakamakailan lamang ay na-acquit, na-dismiss ang kanyang mga kaso doon sa mga namatay na mga bata na tinurukan nung lason na dinbak siya. Grabe ang kakapal ng mga mukha. Ano na talaga, alam mo yun, singilan na kagad ng utang. Kumbaga, nakinabang ka naman. O ayan, ikaw na ang magpatupad, ikaw na ang mangulit na makakuha ng enough na pirma para si VP Sara ay ma-impeach. Mga kriminal to ha. Tandaan ninyo, ang daming batang namatay dahil sa hayop na dingbak siya na yan. At ito ang tinuturong sa larin. Sa larin, mga bossing. Oo, kahit na sa ayaw at sa gusto ng mga estudyante, ayun, turok. Ang dami pong mga nangamatay na bata. O sino ngayon ang namamayani sa bayang Pilipinas? Ayan, mga kriminal. Sagwa ng bayang Pilipinas, mga bossing. O tingnan ninyo, di ba sinabi namin kahapon? O hindi ba it's a good decision, mga bossing, na kaming mga vloggers na gusto nilang lipulin ay hindi nagpunta dyan sa Congress. O imaginein mo, kung nagpunta kami dyan sa Congress, anong nangyari? Ipinakulong kami. Pag ipinakulong ka, wala kang access sa social media. Yung social media, yun po ang ating armas. Yan po ang ating bala at baril. Yan po ang ating espada, panlaban sa mga kawatan ng bayan. Gusto nila tayong busalan. Gusto nila tayong patahimikin. 4 na po sa pinakamalulupit. Actually, hindi 4 na po yan. O, ang mga DDS, yung mga napatawag na DDS, yan po ang mga pinakamalupit, humahagupit, na talaga namang lumalaban sa lahat ng mga kademonyohan ng bayang Pilipinas. Gustong patahimikin. O syempre, pag nakulong ka, kukunin cellphone mo. Di wala kang ma-access sa social media. Kukunin ng hindi ka makakapag-post, upload ng mga videos. Yung pala, may masamang balak pala talaga. Kaya naman pala minamadali, pinapupunta halos lahat ng mga vloggers dyan. Yun pala, meron silang nilulutong impeachment. O hindi tayo nakulong. O di mag-iingay tayo ngayon, mga putang ina nyo. Hindi kami papayag. So gusto nyo kaming patahimikin dahil meron pala kayong niluluto na naka-schedule na. Huwag kayong mag-alala. Hindi kami mananahimik, hindi kami matatakot. Tuloy-tuloy lang ang pagbatikos. Eto na nga, mga bossing, yung kanilang pinapangako, pinapangarap na mga impeachment, ayan na, nagsimula na po, mga bossing, kahit alam naman nila na wala ng kwenta ito. Kahit naman alam nila na wala ng patutunguhan ito dahil magsasara na po ang ika-19 na kongreso, ay ipinush pa din nila ito para sirain ang reputasyon ni VP Sara Duterte. Kasi hindi rin yan magfa-fly. Hindi po yan magfa-fly sa Senate, mga bossing. Hindi yan magfa-fly sa Senate kasi nangangampanya na rin yung ibang mga kandidato dun. Kaya hindi talaga pwede ito.
At bali-balita natin, bumabaha daw ng pera ngayon ha. Ito hindi to personal knowledge mga bossing. Ito ay nilalahad ko lang kung ano yung mga nabasa ko sa social media. Na bumabaha daw ng pera dyan ngayon at nagkakasigawan, nagkakabrasuhan. Talaga naman, hoy, tumanaw tayo ng utang na loob na wala yung mga kaso natin dahil sa kanila. O, yung mga mamamatay tao, yung mga kurakong, na yung kanilang mga utang sinisingil na ng administrasyon. Madalian mga boss. 152 na pirma lang ang kailangan. Meron na daw silang 153. Talagang gigil na gigil sila. All along, hindi sila papayag na matatapos itong kongreso na to na hindi naman lang napakinabangan yung mga ibinayad sa kanila. Oo, kasi matatalo na itong mga congressman na to eh. Kasi kung itong mga congressman na to malalakas to at alam nila mananalo at congressman pa rin sila sa 2025. Pagkatapos ng election, congressman pa rin sila. Patatahimikin muna nila to eh. Tapos, aatakihin nila pagkabalik ng kongreso. Eh hindi. Sino-shortcut na nila mga boss. Sino-shortcut na po nila yung proseso kasi alam nila na hindi na sila mananalo. Kaya kahit man lang sana yung reputasyon ni VP Sara, mantakin mo, si VP Sara na impeach sa kongreso. Ay, hindi ba? Tingnan nyo yung nangyari sa SMNI franchise. Sa kongreso, yung SMNI franchise na-revoke na. Pero hindi pa siya totally revoked. Bakit? Dahil nga, hindi pa yan tinatalakay ng Senado. At ang daming mga senador ang nagbibigay ng kanilang mga opinyon patungkol sa impeachment dahil mukhang talagang ayaw nila nito. Because again, this is divisive. Kaya nga mga INC, mga kapatiran dyan sa Iglesia ni Cristo, oo, ginawa kayong mga ulul netong kamera. Kaya abangan natin, ilalabas natin kung sino-sino ang mga pumirma sa ni VP Sara, impeachment ni VP Sara. At kayong mga kapatiran sa INC, ito po yung walang mga respeto sa inyo. Ito po yung mga congressman na pumirma dito sa impeachment ni VP Sara. Sila po yung mga walang pakialam diyan sa iginawa ninyong peaceful rally. Panis daw kayo, wala kayong kwenta, wala kayong bilang. Wala daw silang pakialam sa boses ninyo. Kasi daw mga tanga naman kayo, iboboto nyo pa rin naman daw sila. O ayan mga ka-INC. O tandaan po ninyo itong nangyari ngayong araw na ito. Kayo po ay nagrally ng umabot ng milyon-milyon sa buong Pilipinas. Pero wala daw kayong bilang. Wala daw kayong kwenta. Bakit naman daw kayo pakikinggan? Oo, wala naman daw kayong voting power. Wow! Tingnan natin mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Oo, tandaan natin itong mga ilalabas nating mga pangalan sa susunod na araw. At sa lahat ng mga lokal, ng INC sa bawat probinsya, lugar sa buong mundo. Huwag nyong iboboto to unang-una yung hayop na si Garin na yan. O na siya pa daw ang namimilit na magpapirma sa mga tao at may mga nakikita tayong kumakalat sa social media na mukhang malaki daw ang bayaran mga boss. Magkano naman kaya? Talagang ang bayang Pilipinas ay hindi na po pinatatakbo ng demokrasya. Oo, hindi na tayo pinatatakbo ng demokrasya. Nagpapatakbo sa atin komunista. Mga rebelde. O kita mo, sino nagsampa ng kaso kay VP Sara? Mga rebelde. Sinong mga nagpakulong kay Pastor Apollo Kibuloy? Mga rebelde. Sinong bumabatikos ngayon sa mga Duterte? Mga rebelde. O ngayon, naniniwala na kayo na itong ating administrasyon ay administrasyon ng mga komunista? Wala nang batas. Wala na pong batas mga bossing. Ang sinusunod na nila yung kanilang mga sarili. Mantakin mo, i-impeach mo si VP Sara sa kaso ng pangnanakaw ng magkano? Samantalang 1.5 billion per day na 1.5 billion per day na pera ng taong bayan sinasayang sa flood control project na wala naman nangyayari.
Nasaan ang hustisya? Si Bongbong Marcos nga eh. Meron siyang guilty siya sa tax evasion case niya eh. Ibig sabihin, hindi nagbabayad ng buwis. Tas ang lakas-lakas ng loob mo, Bongbong. Napagbayarin kami ng buwis, animal ka. Kapal ng mukha mo. Ang kapal ng apog mo. Oh, kung ako sa'yo, sumunod ka na kay Edsel Lagman. Grabe to. O kaya nga nila tayo pinatatahimik. Naka-receive kami ng intel. Naka-receive kami ng intel na ilalagay daw kami sa Quezon City Jail. I-hold kami, hindi kami papahawakin ng cellphone para pag nag-push through ito, walang mga malulupit na mga vloggers ang magko-content. Ang magko-content, puro yung mga kakampi nila na hindi nila pinatawag. Pero napapansin nyo ba? Napapansin nyo ba? Ba't ganun? Parang kulang yung mga nando doon. Wag naman sana na pinagkanulo kami ng mga wala doon, ha? Kilig na kilig si Franz Castro. Mga bossing, dyan sa impeachment na yan. Minadali talaga, kahapon pa alam na namin na ngayon. Mga bossing, kahapon pa alam na namin na ngayong araw na ito yung impeachment na yan. Alam namin na mangyayari ngayong araw na ito yung impeachment na yan. Kaya nga, minamadali nila yung mga vloggers na pwedeng maging, mga matatalino pa yung inimbita nila. Trixie, Sas, yung mga matatalino talagang inimbita nila. O kasi nga alam nila na itong mga tao na to talagang pinakikinggan na kapag may sinabi kami, sigurado sumusunod yung mga followers namin. Kaya ngayon, tandaan ninyo itong mga pangalang ilalabas natin balang araw. At ito pong mga pangalan na ito, wag na nating ibalik sa kapangyarihan tong mga hayop na to. May problema tayo sa GAA. Putang ina, napakakurakot ng GAA na yan. 16 billion lang yung hinihingi ng opisina ninyo, naging times 2. Naging 30 plus billion yung budget ninyo, mga hayop kayo. Tapos ngayon, ang iniimbestigahan ninyo, ang gusto ninyong ipatanggal sa serbisyo, si Inday Sara na lumaban sa insurhensya. Si Inday Sara na naging magaling na DepEd Secretary. Si Inday Sara na walang liability, walang pananagutan sa COA. Pero ini-impeach ng mga buwaka ng inang shit. Kakapal lang mga mukha nyo. Utangin na ninyo. Darating din ang mga karma ninyo, ang gaba, dili magsaba. Darating ang karma, darating ang paghihirap, putangin na yung mga cancer ninyo. Lahat ng mga kinikita nyong pera ngayon. Kayong mga kawatan na nandiyan dyan sa pamahalaan, kung magkano yung kinikita nyo ngayon dahil sa ginagawa nyo kay BP Sara, tangina, isang linggo lang sa ospital na bills yan. Abangan nyo maigi, mga bossing. Hindi tayo hihinto at hindi tayo matatakot. Lalaban tayo. Alam natin na nasa atin ang numero, nasa kanila ang kapangyarihan. So ito po ay labanan ng may kapangyarihan versus mga pinagsisilbihan dapat nila.